Kung ikaw ay isang pensioner o may magulang lolo o lola na umaasa sa SSS o GSIS, makinig ka ng mabuti dahil napakahalaga ng balitang ito na dapat mong maintindihan ng buo. Marami na ngayon ang nagtatanong kung totoo ba na may 12,000 na universal pension na ipinamimigay ng gobyerno at kung kasama nga ba rito ang mga miyembro ng SSS at GSIS. Ayon sa mga lumalabas na impormasyon, ang layunin ng programang ito ay mabigyan ng karagdagang tulong pinansyal ang lahat ng senior citizens sa buong bansa, lalo na iyong mga mababa lamang ang tinatanggap na buwanang pensyon o di kaya ay walang natatanggap na pensyon mula sa anumang ahensya. Ang ideya ng Universal Pension ay isang pambansang programa na magbibigay ng pantay-pantay na tulong sa mga nakatatanda. Ibig sabihin, kahit hindi ka miyembro ng SSS or GSIS, maaari ka pa ring makatanggap ng one-time payment bilang bahagi ng social protection plan ng gobyerno. Pero syempre, marami pa ring kondisyon at proseso bago ito tuluyang maipatupad sa lahat. Kaya mahalagang maintindihan natin kung paano ito gumagana, sino ang sakop, at kailan eksaktong matatanggap ang pera. Sa kasalukuyan, pinag-uusapan na sa Kongreso at sa Department of Social Welfare and Development or DSWD ang implementasyon ng panukalang ito. Ang 12,000 ay sinasabing ipamimigay bilang one-time financial aid sa mga kwalipikadong seniors sa ilalim ng tinatawag na Universal Pension Support Program na maaaring ipatupad kasabay ng regular na SSS o GSIS pension payout. Ibig sabihin, kung ikaw ay kasalukuyang tumatanggap na ng pensyon mula sa SSS o GSIS, maaari kang makatanggap ng karagdagang PAMSIAV 1,000 bilang tulong mula sa gobyerno, depende sa kung kwalipikado ka batay sa mga panuntunan. Para sa mga wala namang natatanggap na pensyon, ang programang ito ay magsisilbing malaking tulong para maibsan ang hirap ng mga senior citizens, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at gamot. Ang universal pension ay bahagi ng mas malawak na layunin ng gobyerno na tiyakin na walang senior citizen ang maiiwan sa tulong pinansyal at lahat ay may maaasahan kahit papaano sa panahon ng kanilang katandaan. Sa mga nakaraang buwan, naging mainit na paksa ito dahil maraming Pilipino, lalo na sa mga probinsya, ang umaasang maaprubahan ito sa lalong madaling panahon. Maraming mga lokal na pamahalaan ang nagsimula na ring maghanda ng listahan ng mga senior citizens para kung sakaling tuluyan ng ilabas ang pondo. Agad itong maipamahagi. May mga larawan at balita na rin tungkol sa ilang piling lugar kung saan sinasabing nakapagsimula na ang distribution ng 12,000 one-time assistance bilang pilot testing ng programa. Gayunman, paalala ng mga ahensya, hindi pa ito nationwide at dapat maghintay ng opisyal na anunsyo mula sa DSWD o Department of Budget and Management bago maniwala sa mga kumakalat na post sa social media. Ang ilang nakatatanda ay naguguluhan kung ito ba ay bagong benepisyo o dagdag lamang sa kanilang kasalukuyang pensyon. Kaya ipaliwanag natin ng malinaw, ang SSS at GSIS ay mananatiling nagbibigay ng regular na buwanang pensyon batay sa kontribusyon ng miyembro. Samantalang ang PAYES, Pagstaurar Universal Pension, ay hiwalay na tulong mula sa pambansang pamahalaan na maaaring makuha isang beses lamang sa loob ng taon o tuwing may nakalaang pondo sa budget. Sa madaling sabi, hindi ito kapalit ng SSS o GSIS pension, kundi isang dagdag na tulong upang mas mapagaan ang buhay ng mga senior citizens. Ang pondo para rito ay maaaring magmula sa Social Pension Program na pinangangasiwa ng DSWD. Nakasalukuyang nagbibigay ng 1,000 kada buwan sa mga indigent senior citizens. Kung maipatutupad ng buo ang 12,000 one-time assistance, malaking pagbabago ito dahil halos katumbas na ito ng isang taong halaga ng social pension sa kasalukuyan. Marami ang natutuwa sa posibilidad na ito dahil alam nating lahat na napakaraming senior na hirap makabili ng gamot, pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit mahalagang tandaan na hindi pa ito ganap na naipapatupad sa buong bansa. Ayon sa ilang mambabatas, kailangan pa ng sapat na pondo at masusing listahan upang maiwasan ang dobleng benepisyaryo o mga hindi kwalipikado na makakatanggap. May panukala rin na gawing automatic ang pag-verify gamit ang National ID System upang mas mapadali ang proseso at maiwasan ang korupsyon. Habang patuloy ang pagtalakay nito, hinihikayat ang lahat ng seniors na siguraduhing updated ang kanilang impormasyon sa DSWD, SSS o GSES. Dahil kapag naging formal na batas na ito,
Malaki ang posibilidad na ang basehan ng listahan ay ang mga datos mula sa mga ahensyang ito. Ang isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan ay ang mga scam o pekeng mensahe na nag-aalok ng instant payout kapalit ng personal na impormasyon o bayad. Marami na ngayong nagkakalat sa Facebook at Messenger na nagsasabing, maaari kang makatanggap ng 12,000 basta magpadala ng detalye o magbayad ng processing fee. Huwag na huwag kang maniniwala rito dahil ang mga lehitimong ayuda o pensyon ay walang bayad at dumadaan lamang sa mga opisyal na ahensya ng gobyerno. Kung ikaw ay kwalipikado, mismong barangay o DSWD ang makikipag-ugnayan sa iyo. Ang intensyon ng 12,000 Universal Pension ay simple ngunit makabuluhan. Ito ay para bigyan ng ginhawa ang mga senior citizens na nagtrabaho ng buong buhay nila at ngayon ay nangangailangan ng tulong upang mabuhay ng marangal at may sapat na pagkain, gamot at pang-araw-araw na pangangailangan. Sa harap ng mga pagbabago sa ekonomiya at patuloy na pagtaas ng inflation, malaking bagay ang ganitong uri ng tulong. Kaya kung ikaw ay senior citizen or may mahal sa buhay na kabilang dito, siguraduhin laging updated sa mga opisyal na anunsyo ng DSWD, SSS at GSIS. Abangan sa mga susunod na linggo kung kailan eksaktong ipapatupad ang P12,000 one-time pension assistance at kung paano ito makukuha. At syempre, dito sa channel na ito, ipopost ko agad ang mga bagong detalye, petsa o at listahan ng mga lugar na unang mabibigyan ng ayuda. Kaya wag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe ngayon din para hindi ka mahuli sa mga balita tungkol sa pensyon at tulong pinansyal ng gobyerno. Dahil layunin ng channel na ito na tulungan ka, ipaliwanag sa simpleng paraan ang mga benepisyong para sa iyo at tiyaking hindi ka maiwan sa mga programang makakatulong sa iyong buhay. Kaya kung gusto mong maging unang makaalam ng mga ganitong update, pindutin mo na ang subscribe button dahil lahat ng ito ay para sa iyo.